Minsan, hating gabi, may kumakatok sa pinto. Wala namang tao sa labas. Minsan, amoy asupre habang umaandar ang potse. Biglang tumitirik. Minsan, ang mga tinawag mong elemento bumabalik. Akala mo kwento lang, pero totoo ito. Galing sa Reddit. At ngayon, ikaw na ang susunod na makakaramdam. Welcome to episode 1 of Reddit Horror Stories. Pagbukas, walang tao. 2016. Sa bahay namin sa Pilipinas, ako ang unofficial tagabukas ng pinto tuwing gabi. Madalas kasi, hindi bago sa amin ang uwian ng kapatid kong nurse sa pagitan ng alas 11 hanggang 1:00 ng madaling araw. Kwarto ko ang pinakamalapit sa main door sa second floor, kaya kahit banayad na katok, naririnig ko agad. Pero isang gabi, may kumatok, maraming beses. Naisip ko tuloy, baka inis na naman si ate, kasi tinatamad akong bumangon. Pagkakabukas ko ng pinto, walang tao, tahimik, walang taluskos. Maya-maya, isang napakalakas na hangin ang biglang dumaan at parang may malamig na bagay na sumagi sa batok ko. Napamura ako sa gulat. Pagkasara ko ng pinto, nag-text si ate. Straight duty ako, hindi ako makakauwi, toxic sa ER. Nalaglag talaga puso ko. Sino yung kumakatok? Kapre sa bituka ng manok. Bandang alas 3 ng madaling araw, pauwi kami ng Nueva Ecija galing Samar. Sakay ng 2 kotse. Pagdating sa Atimonan, malapit sa lugar na tinatawag nilang bituka ng manok, nag-stop over kami sa isang lumang tulay malapit sa isang malaking puno para umihi. Biglang may naamoy kami. Hindi namin maipaliwanag. Parang bulok na kahoy na may halong asupre. Mabigat sa dibdib. Agad kaming sumakay muli. Pero habang umaakyat kami ng Atimonan Zigzag Road, lahat ng sasakyan namin biglang nagkaaberya. Namamatay-matay ang makina. Parang binabara. 3 beses kaming tubirik. Pagkababa namin sa Atimonan, pinasuri namin ang mga kotse. Ang sabi ng mekaniko, punong-puno ng buhangin ang fuel filter. Walang rason kung bakit ganun. Pero ang pinakanakakatakot, yung feeling naming parang may nakasunod. Yung amoy, dala namin hanggang sa loob ng kotse. Hinabol kami ng kapre, sabi ng isa naming kasama. Yung mga elementong bumabalik, lumaki ako sa poder ng lolo ko, isang mangtatawas sa Maynila. Hindi siya faith healer lang, ika nga nila, may kamay talaga sa hilot at pag-aalis ng masamang espiritu. Bata pa lang ako, nasanay na akong may mga taong lumalapit sa bahay namin. Minsan naka-Ford pa o Pajero para ipatawas. Hindi kami halos nagpapacheck up. Si lolo ang gumagamot, kulay puting kandila, papel at dasal. At gumagana, o yun ang paniniwala ko noon. Fast forward to my 20s, naging skeptic ako. Tinanggap kong baka placebo lang lahat. Pero isang gabi, years after nag-move out ako, tumawag ang tita ko. Umiiyak siya. Sabi niya, si lolo raw, tuwing gabi, bigla na lang nagigising. Minsan, napapasigaw, parang may kaaway. Tinataboy ang kung sino o anuman. Sa umaga lang siya nakakatulog. Dahil sa gabi, binabalikan daw siya. Sabi ni lolo, ginagapang nila ako habang natutulog. Yung mga pinalayas ko noon, bumabalik. At nakita raw ng tita ko sa dilim ng kwarto, gumagalaw si lolo. Pinapagpag ang katawan, parang may sinusubukang alisin. Hindi na siya makakita dahil sa katarata. Pero ramdam niya raw. Ramdam niya ang paghihiganti ng mga elemento. Na-experience mo na ba ang ganitong nakakatakot na enkwentro? Comment below. Mga kabituin, i-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!